Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! What's up mga brothers? Welcome back sa ating walk around review. Nandito pa rin tayo ngayon sa Primera Angeles City branch para tignan ang bagong kulay ng SYM Husky 150. May limited color daw sila na kulay ngayon, no? At pasok tayo para makita nyo yung mga motorsiklo na ino-offer nila, and of course yung SYM Husky 150. By the way, ito nga pala yung kanilang service area. At itong Primera Angeles City branch is a 3S shop po. So meron silang service, spare parts, and also mga units, no? Available dito sa kanila ang Falcon 180i, syempre pa ang Euromotor Gripping 180i, halos same lang makina niyan. Tapos Benda Motorcycle, syempre available din sa kanila dahil nandito ang kanilang Dark Plug 500, Napoleon 500, Chinchilla nabili pero available din, 500cc rin yan. Of course, Benelli Moto V 200 Evo nandito, at Benda LFC 700 na isang performance cruiser nandito rin, another color ng gripping. At tapos kung naghahanap naman kayo ng modern classic style na scooter, meron din silang Benelli Panarea 125. At ito, nakita na natin, no, ang bagong kulay ng SYM Husky 150. O, di ba? Kita nyo naman. Ang sabi sa akin dito, ito daw is indigo blue. Ito yung limited mga brothers. At ito naman yung bagong papasok na kulay na which is matte green finish, no? Ayan, no? Ito para sa akin, ang impression niya parang mga laruan ng araw, no? Parang naging mas robotic ang dating niya sa ganitong kulay. Ito naman parang mas mukhang premium. Parang akala mo aftermarket naman itong indigo blue, no? Nagdudual kulay kasi siya, dual color, two-tone, no? Depende sa sinag ng liwanag, no? Pero kung ako papipiliin, mas gusto ko to. Tsaka limited to, eh. Alright, once again, magkaroon tayo ng isang quick walk around review para sa motorsiklong ito. Of course, this is adventure scooter, no? Meaning pwede siyang on-road and off-road. Yung gulong niya mga brothers, makakategorize natin na dual sports. Pero may tatlong klaseng dual sports. Ito po yung 80% yung on-road niya at 20% yung off-road. Meron pa pong 50-50 at meron din namang 20-80 na pang off-road, no? Depende po yon. Pero yung ganitong klase po ito, once again, pang on-road po na ito 80%, 20% naman po yung pang off-road niya, no? Naka front telescopic port tayo rito mga brothers with protector boots po yan para sa mga dumi. Naka front disc brake tayo rito with the 2-piston pot caliper, at syempre pa meron itong ABS, no? Maganda na rin ang ating brand ng gulong na ginamit dito, Kenda tire po yan, na Taiwan ang branding. At meron tayo ritong tire size na 120/70 at 13 inches na wheel mags. Naka-tubeless na ito mga brothers, at ang ganda ng dating ng kanyang wheel mags, parang naka-powder coating. Parehas ba sila ng kulay? Check nga natin. Parehas. Parang bronze of medyo gold ang datingan niya, no? Which is nagbibigay premium looking dito sa motor na ito. Meron pa tayo ritong reflector. Pag angat naman natin dito mga brothers, ito design lang siya. Akala ko dapat dito na rin nila nilagay yung turn lights indicator, pero nakalabas siya, parang tenga. Mamaya tignan natin, no? Meron tayo ritong split type na LED headlight. Ayan po yan, no? And then nandito na rin yung daytime running lights niya. Parang nga siyang robot, eh, no? Tapos ang premium badge ng SYM nandito sa gitna. Meron andito yung windscreen mga brothers, and non-adjustable po ito. Hindi na po siya na-adjust. Meron tayong sticker dito ng Euro 4 Clean Power dahil naka-fuel injected po ito. Ayan, clear ata ang windscreen to, hindi ako nagkakamali. And then ang turn lights natin nakalabas po yan. Hindi po siya napiplex o hindi siya flexible, kaya ingat-ingat lang po tayo matabig. LED na yan mga brothers. Alright, going naman dito sa likod, puntahan natin ang kanyang rear portion. Okay, dito sa likod medyo masikip lang dito sa area na to, pero makikita pa rin naman natin. Meron siyang style dito na parang sporty look or modern style na taillight. Ayan, oh. Hindi nga lang to activated. Then reflector. I like this, yung ginawa nilang rear fender dito ng SYM Taiwan. Quality yan at may design siya, oh. Lagay ng plaka, may sariling ilaw ang plaka mo para mas kita. Same din naman yung approach ng ating gulong dito.
Kenda po yan na may tire size na 130 by 70 at 13 inches wheel mags. Parehos pong naka 13 inches wheel mags. So kakaiba itong adventure scooter nito, kaya mas mababa yung kanyang ground clearance na mamaya tignan natin. Kasi mostly 14-13, di ba? Pero ito 13 parehas. Naka disc brake tayo rito. Branded na rin ng SYM yung kanyang calipers. Single pad po yan. At meron na rin itong ABS and also traction control system for the safety natin sa daan, no? Malinis ang ating panggilid dito, cover na cover siya, at ang ating air cleaner o air filter nandito siya. Okay, ang ganda plastic, solid yung ginawang build dito ng SYM. Sa bagay, Taiwan yan eh, subok na talagang SYM, especially sa Europe na bansa, no? Mayroon tayo rito single shock, naka mono style siya, oh. Ganda, nakapahiga, oh. Kaya ang linis pala ng underneath nito, dali mong malinis mga brother, no? Kaya dito tayo sa kabilang side para makita nyo natin kung makapasok tayo dito. Payat naman tayo. Ayan, naka ano lang yung tambucho dito ba, yung tambucho kita ba? Ayan, kita yung tambucho, maiksi lang pala siya, oh, yung tambucho niya. Tsaka yung disc brake niya nasa mismong loob pa ng mags. Ayun, oh, maiksi lang yung tambucho. Ayan, ngayon ko lang siya na walk around mga brothers, kasi voice over yung ginawa kasi natin dito. Ang tapakan ng ating pillion, wow, solid. Alright, grab bar. Yun lang, hindi siya provision lagyan ng top box. Pero I guess marami naman natang nabibili na aftermarket na top box bracket para malagyan nyo siya ng mga universal, di ba? Angat natin. Around 20 to 25 liters ang capacity nito mga brothers, meron ito. At pwede ba siyang maglagay ng helmet? Pwede. May slope siya, oh. Siguro mga open face, half face pwede rito. Kung full face, siguro depende siguro sa shell, no? Pero pwede naman tayo maglagay ng helmet as long meron tayong D-ring yung helmet natin. Dalawa yan para sa ating rider at back ride. Lagayan ng ating baterya, nandito siya. Chassis number nandito, which is mas madali. Alright, ang upuan natin single tone, no? Ang gusto ko dito, meron para dito siyang bakal, oh, na nagbibigay sa kanya ng premium looking. At pansin ko dito, quality naman yung foaming. Sa latin natin niya, may ano pa rito, badge pa ng SYM dito, no? Ayan, no? Tsaka malambot, malapad, pang maxi scoot talaga mga brothers on the wheels. Tapos meron tayong 2 position dito, isang standard and cruising position. Alright, yung kanyang riding ergonomics ang pag-usapan natin mga brothers. 785 ang kanyang seat height mga brad. At maraming nagrereklamo dito na hindi naman siguro nakabili ng SYM Husky 150 na mababa daw yung ground clearances. Mababa po siya, 117 mm. Pero sabi ng mga ibang owners, okay lang naman daw, wala naman daw sumasayad. Siguro kung talagang dadaan ka na lang talaga sa malaking hams at may angkas ka, magdahan-dahan ka na lang para hindi sumayad ang iyong underneath. Ngunit ganun pa man nung na-test ride ko to, wala naman akong problema na may sumayad dito ng banking ko. Itong si Husky 150. Upright ang ating riding position dito, syempre pa dahil mataas ang kanyang handlebar. Ayan. And then sabi ko nga kanina, dalawa ang ating put position, isang standard at pwede kayo ritong mag put forward para hindi kayo basta-basta mangawit. Ang kanyang bigat 153 kg mga brothers, may kabigatan na rin siya para sa isang 150 na adventure scooter. Pero ganun pa man, kayang-kaya ng makina yung bigat nito, no? At wala kayong magiging problema at kahit meron pa kayong angkas. Alright. Okay mga brothers, pagdating sa kanyang makina, meron itong 149.6cc to be exact. Single cylinder, single overhead cam, na 4 yung kanyang valvula. Of course, naka-fuel injected na rin ito mga brothers on the wheels. At meron itong power na 14.5 horsepower at 8,000 RPM. At meron din itong 14.5 Newton meter of torque at 6,000 RPM mga brother. Bore and stroke niya 57.4 by 57.8 mm. At meron itong compression ratio mga brothers ng 11.2:1, kaya naman ito is naka-liquid cooling na rin. Ayan, naka-liquid cool po yan, no? Dahil mainit ng sobra ang performance ng makina niyan. Okay, and then ang kanyang fuel tank capacity is 15 liters po. Malaki
Sabagay, no doubt. Ang laki ng kaha dito. And then may claim ng SYM Philippines dito ng around 40 kilometers per liter na magdidepende po yan sa bigat nyo, riding habit nyo, at syempre pa sa mga road condition na daraanan nyo, maglalaro po yan dyan. Pero economical na takbuhan, 40 kilometers per liter, which is standard yan para sa mga 150cc na maxi scoot, mga brothers. At bago ko nga pala malimutan mga brothers, pagka bumili po kayo ng SYM Husky 150 at iba pang mga model units na binibenta ng Primera, ito po yung makukuha nyong freebies: helmet, Aqua Plus o Water Plus, bag at saka payong. Sa helmet mga brothers, may option po kayo dyan. Pag open face po, SEC po ang pwede nyong pagpilian. Ito po yan, worth 3,700 po na pre-helmet from SEC. And then kung ayaw nyo ng open face, sa full face kayo babagsak, Axis brand po ang makukuha nyo pre na worth 3,000 to 6,000 po ang kanilang helmet. Siyempre dito ako mas solid, diba? Mas maganda. No, and then ito kasama na to. Ito yung SEC Moto Supply na Water Plus nila na worth 850 pesos. And then dito naman, pwede kayo mamili kung ayaw nyo ng payong, bag. Pag ayaw nyo ng bag, payong. No? So ito mga brothers, may ano din to. Pagka ito ang pinili nyong mga freebies, yung LTO registration po is babayaran nyo naman ng 3,500. Okay? Pagka pinili nyo naman na freebies yung LTO registration, ito naman po ang hindi nyo makukuha. So yun po yung pwede nyo pagpilian na option pagdating sa freebies dito sa Primera Angeles City branch. Pag bumili po kayo ng mga motorsiklo nila, especially itong SYM Husky 150. Okay mga brothers, pag-usapan na natin ang presyo nito ngayong taon. May updated ito na price dito sa Primera Angeles City branch ng 155,900 pesos para dito sa SYM Husky 150. At may iba pa silang kulay kung ayaw nyo ito. Alam ko mayroon silang black nito, white at saka gray ata, hindi ako nagkakamali. Ngayon kung gusto nyo naman itong kunin ng terms, magda-down payment po kayo ng 42,831. All in cash out po yan para sa kanyang down payment. And for 3 years mga brothers, meron po kayong babayaran na 4,034 pesos. Ayan po. Pwede nyo po ako PM mga brothers kung gusto nyo po maglabas nitong SYM Husky 150, especially sa mga taga Pampanga o mga kabalin natin dyan na brothers on the wheels. Kung hindi naman ako taga Metro Manila kayo o ibang lugar, pwede po yan. PM nyo lang po ako. Gagawa natin yan ng paraan. Magpapa-assist tayo sa marketing. At syempre pa, nagkikater din ng ibang brand ang Primera. Nandyan ang SYM. Yan pinag-usapan natin. Benelli, Euro Motors, and Benda. Okay, so ito po yung mga ibang motor siklo nila mga brothers. So mga brad, kung isa ka sa mga SYM diehard fans, mag-comment ka naman ng yes kung nagustuhan mo itong bagong kulay nitong SYM Husky 150. Ito nga yung indigo blue at matte green finish. At once again mga brothers, mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page dahil marami pa tayong gagawing mga motorcycle walk around review para lagi rin kayong updated. So mga brad, ride safe and cheers! 1, 2, 3, and